Narito pa rin po ang News TV Quick Response Team sa Cotabato City kung saan makiki-update po tayo kaugnay pa rin ng investigasyon sa ginagawa nila, kaugnay pa rin ng naganap na pagsabog dito na ikinamatay ng 8 katao. At sa likuran ko lamang po ay itong mismong isa sa mga pick-up na nadamay sa pagsabog dito. Isang bata po ang namatay dito, 4 na taong gulang. Samantala, hindi pa man tukoy kung sino talaga ang nasa likod ng pagsabog dito sa Cotabato. Ay 2 panibagong pagsabog ang naitala ngayong umaga dito sa Mindanao. Sa Sharif Agwak, Maguindanao, 7 sundalo sugatan ng pasabugan ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters ang kanilang truck. At bago po ito, isa rin pinaniniwalang IED ang sumabog naman sa may Midsayap, North Cotabato. Narito po report ni Tina Panganiban Perez. Wasak ang harapan ng sanglaang ito sa Santo Niño Street, Midsayap, North Cotabato matapos ang isang pagsabog bandang alas 3:30 ng madaling araw kanina. Ayon sa Midsayap Police, isang improvised explosive device o IED ang inilagay sa ilalim ng upuan sa tapat ng pawn shop. Wala namang napaulat na nasaktan sa pagsabog. Pero dahil sa lakas nito, nabasag ang salamin ng ilang kalapit na tindahan. Nagdulot din ito ng takot sa mga empleyado ng istasyon ng radyo na nasa itaas lamang ng sanglaan. Naapektuhan din ang kanilang operasyon matapos mapinsala ang ilang gamit. Sa radio station naman po, nalaglag lang po yung mga ibang gamit na yung mga wall clock, mga picture frames at temporarily na off the air kasi po sa lakas ng pagsabog, naghang po yung computer na saan dumadaan din yung transmitter namin. Sarado po lahat ng mga pwesto muna ngayon, itong mga business establishment sa building at in front of the building. Ayon sa mga otoridad, patuloy ang investigasyon sa insidente pero hindi nila nakikitang konektado ang panibagong pagsabog sa naunang pambobomba sa Cotabato City nitong Lunes na ikinamatay ng 8 tao. Kahapon, matapos lang makatanggap ng impormasyon ng pulisya kaugnay sa posibleng bomb threat, ay nagbigay na raw sila ng babala sa mga residente ng bayan ng Midsayap. Dahil sa maagap na pag-report sa atin, ay we were able to put in place mga security measures to prevent yung isang plano ng pagbomba dito sa Midsayap. At yung mga suspects ay napilitan silang i-abort yung plano nila at iniwan na lang sa isang walang taong lugar at pinasabog. Bandang alas 9 naman ng umaga kanina o ilang oras matapos ang pagsabog sa Midsayap, isa na namang pambobomba ang naitala sa barangay Nabunda sa bayan ng Sharif Agwak, Maguindanao. Ayon kay 6th Infantry Division spokesperson Colonel Dixon Hermoso, saktong dumaraan sa area ang isang military truck nang sumabog ang isang pinaniniwalaang IED. 7 sundalong sakay nito ang sugatan. Pabalik na raw sa kanilang kampo ang mga biktima mula sa isang marketing duty. Sa ngayon ay inaalam pa kung sino-sino ang nasa likod ng pambobomba at kung ano ang motibo. Tina Panganiban Perez, GMA News.